Masayang araw po mga ka-PL. Nung mapanood ko kahapon, itong video na ipapanood ko rin po sa inyo mga kababayan. Akala ko fake news. Akala ko pakana ito ng mga kaibigan nating DDS. Itong tinatawag na splice video. Abay hindi pala mga kababayan. Legit pala itong video ipapanood ko sa inyo. Kanina nakita ko po sa political outlook mga kababayan. Kaya doon na kumbinse ko na, legit to. Kasi ang political outlook, hindi ito basta-basta maglalabas ng mga video o balita na walang katotohanan. Aba, totoo nga mga kababayan, itong balita at nakikita po natin sa social media ngayon, kalat na po ito ngayon sa social media mga kababayan na nilagpasan di umano si Bongbong Marcos ng isang kadete mga kababayan kahapon sa naganap po na commencement exercises mga kababayan ng Talang Dangal, mga graduate po na mga mula sa Philippine Military Academy. Yung iba, kinakamayan si Junior Bangag, pero itong isang kung daw nagkakamali, taga-Pagadian yata ito, nilagpasan po si Junior Bangag, mga kababayan. Cum laude pati ito. Napakarami pong award na natanggap. Ipinakita niya lang po, sa mga kasamahan niyang kadete, sa lahat ng mga taong dumalo sa graduation na yan, na hindi niya na nagugustuhan ang pamumuno o mismong ang bangag nating presidente, mga kababayan. Ito ho yung video. Panoorin po natin kung paano po tinabla, hindi pinansin, nilagpasan ng isang PMA graduate mga kababayan, si Junior Bangag. Nakakahiya ho ito. Presidente yan Buti sana kung vice-presidente lang. Presidente. Buti na lang wala si Inday. Kasi kung nagkataon naroon si Inday lang ang kinamayan. Si Bangag hindi. Mas lalong nakakahiya. Ito yung video. Simulan na po natin. Cadet First Class Mark John Vincent Utlang Katakutan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Cadet First Class Mark John Vincent Utlang Katakutan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Napansin nyo mga kababayan, may nauna pa po dito sa taga Zamboanga o taga Pagadian, may nauna pa sa kanya na tumanggap din po ng kanyang tawag nito, diploma mga kababayan, na huminto naman po sa harap ni Junior Bangag. Kinamayan si Junior Bangag, kinamayan si DND Secretary Gibo Chodoro at itong isang uniformadong sundalo mga kababayan. Sumunod yung taga-Pagadian na. Talagang kitang-kita naman ho ninyo, mga kababayan, na hindi po kinamayan si Junior Bangag. Bahagyang huminto po sa harap ni Junior Bangag yung graduate na estudyante, pero nagbago isip. Humakbang po, dumire-diretso, linagpasan talaga si Junior. Ang kinamayan, si Gibo. Ayos.
At tapang nga tao itong batang ito. Sana ganyan lahat ng mga nagsipagtapos, mga kababayan, diyan sa PMA, nang makita nila, no, mga kababayan, na mulat na ang mga kabataan, lalong-lalo na ang mga nagsipagtapos sa Philippine Military Academy. Di ba? Yung nauna, kumamay, kay Junior. Pero yung pinakahuli, yung tagapagadian, wala eh. Dumire-diretso eh. Napatingin na nga lang si Junior Bangag nung lumagpas na. Tinignan na lang yung paa. Gumano na lang yung bahagya yung mata niya. Sumilip. Di ba? Mismong PMA graduate na, mga kababayan ha, na pinag-aaral po yan ng gobyerno. Hindi po tumatanaw sa kanya ng utang na loob. Bakit nga naman siya tatanaw ng utang na loob? Publiko po ang nagpapaaral sa kanya. Hindi po mismo ang Pangulo, kundi ang taong bayan. Taong bayan po ang nagpapaaral sa mga taga-PMA na yan. No? Taong bayan. Kaya karapat-dapat lang na umayon sila at pagsilbihan nila ang bansa at ang publiko. Hindi ang Pangulo o sino mang mga politiko na nagnanais ng kanilang serbisyo. Di ho ba, mga kababayan, katapangan ang ipinapakita nitong isang bagong graduates, mga kababayan. Saludo po ako sa iyo, sir. Sana isang araw mabiyaan ka pa ng napakaraming mga award para mas mabilis tumaas ang iyong ranggo at nang sa ganun may paglaban mo ang ating bayan sa mga politikong kawatan katulad ng politikong iyong nilagpasan. Hindi ba, mga kababayan? Ayos. Ito pa isang video, mga kababayan. Itong tungkol naman po kay Senator Bato de la Rosa. May ginawa pong katawa-tawa. Katawa-tawang hakbang itong anak bayan, mga kababayan. No? Akbayan pala, sorry, anak bayan naman tuloy. Akbayan Youth, mga kabataang akbayan. Tawagin nga ng iba mga makakaliwang grupo. Ayan ito basahin ko muna bago po yung video. Ito sabi Akbayan Youth, nagpaskil ng mga wanted poster ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa bahagi ng Kalayaan Avenue sa Quezon City ngayong umaga, May 18, mga kababayan. Nasaan daw banda? Sa may Kalayaan Avenue sa Quezon City. Nagpaskil po sila ng mga wanted, mayroong mukha ni Senator Bato de la Rosa. Ito ho yung video. Panoorin po natin. Nagpaskil ng mga wanted poster ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang Akbayan Youth sa Kalayaan Avenue, Quezon City. Nakalagay sa poster ang larawan maging ang contact number ng National Bureau of Investigation upang kaagad na maipagbigay alam sakali na makita si De La Rosa. Maliban sa pagpaskil sa mga poste ng kuryente dito sa Kalayaan, namahagi rin sila ng mga pamphlets na naglalaman ng wanted si De La Rosa sa ilang mga nasa palengke na namimili. Matatandaan na tumakas si De La Rosa sa Senado matapos ang kaguluhan doon. Ayon kay Akbayan Youth National Vice Chairperson Claire Lopez, ang patuloy na pagtatarugo ni De La Rosa ay pagtakbo sa ustisya na hinahanap ng mga biktima ng extrajudicial killing. Nararapat lang nila na hanapin at mapanagot itong si De La Rosa dahil sa mga kinasasangkutan nito na sa international criminal. Wanted na po para sa kanila si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, kahit na walang kasong isinampa sa ating bansa. Walang kaso, di wala ding arrest warrant. Bakit naging wanted si Bato? Para lang ito sa mga akbayan, mga kababayan, mga kabataang membro ng akbayan. Pero hindi po sa karamihan. Para sa aming mga matitino ang pag-iisip, hindi katulad ng mga taga-akbayan na yan, hindi pa wanted si Bato, hindi siya karapat-dapat ipaskil bilang
wanted dahil wala siyang kaso. ICC warrant, sabihin natin meron. Sabihin natin meron. Total, sinabi ng ICC eh. Meron bang jurisdiction ng ICC sa ating bansa? Wala. Hindi nga tayo membro ng Rome Statute o statute di ba mga kababayan? Hindi tayo membro. Lumabas na tayo sa ICC. Kung membro pa tayo at naglabas ng ICC warrant, yan, takas na, pugante na ang kung tawagin si Bato. Pwede na kayong magpaskil ng kalalaking mga tarpaulin pa gawin ninyo, hindi lang mga bond paper. Wanted Bato, yan. Hindi kami tututol. Kaso hindi ho ganun eh. Hindi po tayo membro ng Rome Statute. May ICC warrant, pero hindi po katanggap-tanggap yan sa hukuman ng ating bansa. Paano naging wanted si Bato? Kaya sa mga taga-Kalayaan Avenue, malapit kayo sa lugar na yan, sa Quezon City, no ho? Pag nakita nyo po itong mga paskil na ito, na naroon po ang mukha ni Senator Bato de la Rosa at may nakalagay po na wanted, tanggalin nyo po. Karapatan nyo po itong tanggalin kasi hindi pa naman po nakakasuhan o napatunayang nagkasala si Bato sa hukuman para maglagay sila ng paskil na yan. Pwede pa hong tanggalin yan mga kababayan. Okay? Kasi kung ako makakita, ganun din gagawin ko, mga kababayan eh. Ganun din ang gagawin ko. Kaya, magsimula na po kayo mag-ikot-ikot. Bunutin nyo, ha? Tanggalin ninyo, mga kababayan, at nakakahiya po ito kay Senator Bato. Baka mamaya, yung ating mga kababayan po na hindi po nakakaintindi sa usaping ito, paniwalaan po itong mga taga-akbayan youth na ito. Paniwalaan at sabihin na at totoo, wanted nga si Bato, ayan naglagay na po yung akbayan. Akbayan ho yan eh. Kilala ho yan ng mga ralistang grupo, mga kababayan. At kung tawagin pa nga ng iba mga makakaliwang grupo di umano. Kilala ho sila sa pagiging ganyan eh. Isipin po ng ating mga kababayan na baka totoo na wanted si Bato. Wala pong katotohanan, kaya pakikalat po itong video natin mga kababayan. Pakishare po sa inyong mga kaibigan nang malaman po nila na walang katotohanan po yung mga ipinaskil nila na wanted si Bato. Dahil wala pa po siyang kaso, wala po siyang arrest warrant sa ating bansa mula po sa ating mga hukuman, kundi sa ICC lang na hindi po tayo membro ng Rome Statute at wala silang karapatan na manghimasok sa ating bansa dahil wala po silang jurisdiction sa ating bansa. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.